Another Mitsubishi Strada naman ang ating share ngayon, guys, no. So suki tayo ng Mitsubishi Montero at saka Strada. Ayan, so stock pa ito, may heater pa. Ayan, then walang fan, oh. So walang fan yan sa loob, no. So ganito yung ating i-share na at gagawin dito. Ito, bali maglagay tayo ng auxiliary fan ng pang Montero again. Tapos yung heater, bypass din natin. Tapos papulaw tayo ng compressor. Ito, ilawan lang natin. Yan, dahil magbawas tayo ng spacer sa plate. Ayan, kasi sobrang malaki na yung gap between sa kanila, no, ng plate at saka sa pulley. Ayan. So marami itong preyon, malamig pa siya. Ang issue niya, pag tumatakbo malamig, pero pag nakatigil or nakatraffic walang lamig. Ayan. Then yung evaporator, maglinis din tayo. Tanggalin natin yung evaporator para isang gawa, no. Mag-cleaning na rin tayo. Okay? So ito yung ating isi-share na naman sa inyo. Bali marami na tayong na-share dito, Montero, Strada. Pero bawat unit na pumupunta dito, kung ano yung problema, no, sinishare natin. Kahit ulit pa yung brand, basta problema ng aircon, isi-share natin yan, guys. Okay, yeah. Okay, ito na yung evaporator na palos na, natanggal na, no. So konti lang naman yung dumi niya kasi napalinis siguro to sa Dumaguete, no. So linisan natin. Ayan, medyo ano na, guys, no, siguro camera cleaning siguro ang ginamit nila, no. Medyo nagkapay na yung pins. Okay, so okay na to, guys, balik lang namin yung then yung next natin na ano, pull out tayo ng compressor. Ay, ito ng kanyang plate, guys, no. Okay, so dinukot ko lang, hindi ko na tinanggal yung compressor dahil marami pa tayong tanggalin, no. So dinukot ko lang, no. Ginamitan siya natin ng ating mga tools na pang puller sa plate. Yan. Ito. Yan, so dinukot ko lang, hindi ko na tinanggal yung compressor. Okay, so ang ibuhin natin dito, ibawas natin. Bali yung sa kanya isang makapal at saka manipis, no. So pinalitan ko siya kasi bala ko iiwan yung isa lang. So di pwede iiwan ko yung ano, yung makapal. Baka ang tendency, no, malaki pa rin yung gap ng plate. Kaya nag-swap ako kasi marami ako dito ng mga spacer na pull out galing din sa mga Strada or Montero. So ito yung tira ko na medyo makapal siya, no. Yan, bali isa na lang yung ibalik ko dito para maano natin yung clearance, hindi masyadong malaki. Ayan. Tapos yung ano niya dito, may kain na siya, no. Hindi na siya level yung ano ng plate. So gawin ko lang muna dito, i-grind ko lang to, guys, no. Kahit konti, medyo mag-plain siya. Ayan, so pwede pa to. Hindi pa natin kailangan magpalit ng pulley assembly. Ayan, kaya pa to. Kasi mga ganitong plate at saka compressor, matibay yung pulley, plate, saka mga bearing niya, no. Compare sa mga bios na bilis lang sira agad. Ayan. So yung ano dito, tinatanggal ko na yung sa front para ready sa ating auxiliary pan na kabit na bago. Okay, so ito na, no. So ginagrind lang natin ng konti para mabawasan yung ano dito, yung di masyadong plain.
Ayan. So kabit na natin guys para makita natin yung distansya ng pulley at saka dito sa plate. Dapat maliit lang, parang isang spacer yung clearance, no. Ayan. So ito talaga mangyari kapag medyo luma na, no. Kasi pa-engage to. So mag-automatic off siya, then pag on balik ulit. So may tendency talaga na lalaki yung clearance kasi yung plate at saka pulley, ano ba yung tawag doon, mataas do, silunggo mataas siya, no. So kaya nagkaroon siya ng gap na hindi naman masyadong malaki, pero pag mainit na, may time na di siya babalik, no. Kailangan pang pukpukin or masyak tong sasakyan para mag-engage to. Okay, so ito lang yung remedyo, no. So sinishare natin. So after nito, magkabit tayo ng fan, then yung heater cut off natin, bypass natin yung heater. Simple lang naman mag-cut off nya guys at mag-bypass, no. Sundan nyo lang yung video natin. Dalawang hose lang naman yan. Kunin yung dalawang hose sa papuntang heater. Tapos yung isa, ipabalik nyo lang. Pa-return nyo lang, no. Pabalik-balik lang sa engine. Okay, so sa evaporator natin, tapos na to, na cleaningan na. So naibalik ko na. So ito na lang yung mga gagawin ko dito. Compressor at saka sa pan. Then maglinis tayo ng condenser nya para good na lahat. Okay, para ma-testing natin. Okay, so na-install ko na yung plate ng compressor. Okay, ayan, o. So maliit na lang yung gap nya. Tapos yung condenser, na cleaningan ko na, nilinis ko na. Ito na yung iba kabit natin na pan na assembly. Sobrang mahal dito guys ng assembly nya. Mas mura sa online, pero no choice tayo kasi yung customer natin galing pang Dumaguete, dinayo pa tayo dito para ma-solve yung problema ng kanyang strada. Kaya dito na lang tayo bumili sa One Rotary. Okay, ayan, plug and play. Ayan, so ganda, bago, no. Okay, so wala lang na include dito guys, no, is yung bolt. Wala siyang bolt dito. So pag nagbili kayo, hanapan nyo lang, pero kompleto yung ano nya, mounting, rubber, dalawa. Ayan, kompleto. Ayan, tanggalin ko lang ito muna yung socket nya dito na nakaabang para di tayo mahirapan mamaya mag shoot. Okay, kabitan natin. Ayan, lagyan natin ng ilaw. Okay, so yun guys, tumama na sa dalawang butas dito na kanyang paglagyan. Okay, so dito may bolt na rin na lalagyan. Yan, pa ganyan. Okay, so hanapan tayo ng bolt. So ito yung kabit natin guys. Pasensyahan nyo na, medyo luma yung bolt natin, pero good pa yan. Ay, sorry. Okay, so balik natin yung socket na nakaabang dito. Yun. Ito yung lalagyan na ng relay. Lagyan na lang natin daan. Ito yung ilagay natin na relay.
surplus siya na Japan Dinso. Ayan. So in-order ko po ito sa online din. So ikabit na lang natin to para ready na pag start natin. Okay, yan o. Yan, ready na po yan. Hindi na po kayo maglagay ng fuse kasi nandito na yung fuse, naka ready na. So relay na lang kulang, and then yung socket dito good na yan. Andar na yan, kahit isang on mo ng compressor sasabay na yan sa pag andar, no? Okay, step by step lang tayo. Next natin na gagawin is mag-condem tayo ng heater. So ito yung heater nya, dalawang hose. Ayan, so tanggalin natin dito dalawa sa itaas, dito tanggalin, and then yung ito isa, yun o. Ayan, tanggalin din natin yan para yung isa ibalik natin dyan para pabalik-balik na lang yung tubig. Okay, so gawin ko lang muna guys. Simple lang naman magawa nyan, kahit kayo na lang mag DIY, kaya yan o. Basta may pang clip lang kayo, pang tanggal ng clip, plier pwede na rin, vice grip pwede na rin. Ayan, so ginagamit namin yung plier, saka yung may pangtanggal kami ng clip dito. So yun na lang yung ano, tapos na to, testing na tayo. Okay, ito na guys, na tanggal ko na yung heater. Sobrang sikip, pero at least okay pa rin Ayan o. So nihang ko lang yung isa. Ilawad muna natin. So tinanggal ko po dito yung isa na galing sa ilalim, and then nilipat ko po dito sa kabila. Ayan o. So itong isa guys na ayan, ito kaya ba galing daan sa ating heater. So wala na yan. Hindi ko lang tinanggal kasi hindi ko lang kinuha kasi sobrang tigas bunutin doon. So iniwan ko na lang dyan, no? Ito yung importante, yung sa isa sa ilalim galing, dapat ibalik siya natin dito sa pinagkunan natin ng isa para cycle na yung tubig. Di na siya dadaan pa doon sa ating heater, para wala na talagang kahit anong init man doon sa loob sa ating dashboard. So dito explain ko lang, no, kasi merong may di daw ma-adjust yung thermostat. Depende kasi sa unit, merong Strada or Montero na ang sa heater nya ay cable type, no. So yung cable type, namin ko na cable type is yung may kable siya pupunta doon sa ating heater na louvers. Ito electronic siya, no. So electronic siya, bali ito nagkakaman po ito ng thermostat talaga, kasi pag itaas mo po yung ganyan, then taas pa ng konti, mamatay yung compressor, kumbaga binabaan po yung thermostat. Yan. So di na po ito walang kaba na po ito, kahit pa punta man tayo dito sa over sa 25, di na po yung mag-init dito. Pero gagana rin from here dito hanggang ganyan. So gagana yung thermostat. Ayan. Kasi yung ibang model na yung heater is nakakable, factory setting po yung thermostat niya, no. Bali siyang kusang mamatay kapag malamig na. Pero ito gagana po ito kasi electronic. So susundin po nito ng sensor kung ilan po yung in-adjust mo dito, mag-automatic siya, no. Ayan. Si kabalik half to siya, kasi thermostat dito pag lagpas po dito, mag-open na yung heater na vent. Yan, doon na yung papasok yung init. So binaypas na natin, no? So, kapag sobrang lamig, pinag-comment sa atin kung paano na lang daw yung thermostat. Kapag sobrang lamig, pwede po kayo dito mag-adjust. So yung automatic ng compressor medyo mabilis. Yan, dito siya. Yan. Okay, sana may na-share tayo. Hindi man tayo expert, pero kahit kunting lang sinishare natin
para may idea naman kayo kahit konti lang, no? Okay, tapos na po yung ating ano. So mag start na tayo. May preyon na ako guys, naglagay na ako ng preyon. First step ng ating preyon, and then start na natin. So mag isa lang tayo dito, walang mag start, tayo lang mismo yung mag start. Okay, so start na natin yung engine. Okay, start tayo. So ito, hindi ko pa binalik pero nagbalik na lang na. Okay, on natin ang aircon. Yun. Okay, so mag-add lang ako ng preyon guys ha, wait lang. Ayan, nakadagdag na tayo ng preyon. So may reading tayo dito na 25 PSI, no? Yan, no? Yung ating pan working na. Yan, so wala na tayong babaguhin, no? Plug and play. So gagana na yung pan automatic pag unang aircon. Ayan. So medyo makulimlim ngayon dito. So pakita ko sa inyo kung ilang temperature. Pero pag ganito guys, malamig to kasi sobrang ano ngayon, makulimlim. Papalo talaga yung temperature natin sa below 10 pag lagyan natin siya ng temperature kasi lalamig yan kasi may pan na, tapos makulimlim dito. Pero mas maganda to na maitesting sa init or sa traffic. Ayan. Pero feeling ko guys, good na po ito kasi may pan na tayo. Then yung compressor, nagbawas na tayo ng play spacer. Ayan, so regarding dito sa kanyang radiator fan, di na po tayo nagalaw kasi matigas pa, okay pa, hindi pa siya slide. Oh, ganda pa ng ano niya dito. Yun. Okay, so symbol ko lang to. Then yung sa loob, balik ko lang. So lagyan natin siya ng temperature kung ilan yung ating makukuha. So yung before and after, no, hindi natin makuha yung before kasi pagdating dito malamig siya. Malamig naman talaga ito kasi yung problema lang ni sir, pag tumigil sa traffic or nakapark, hindi na siya lalamig, no. Pero pag nakatakbo na, doon na siya lalamig. Okay, so nabalik na natin, then full charge na. Good na yung preyon. So makulimlim dito. So tingnan nyo yung reaction ng lamig guys, oh. Umusok. Yan, kita nyo yan, oh. Yan, umuusok sa sobrang lamig. 30. Oh, ayan, oh. Yan. Malabas yung usok dito na sobrang lamig. So bilis mag-automatic. Check natin yung itong ating temperature dito kung pagkano. Grabe guys, no. Malabas yung papag po yung aircon nya. Parting lamig, oh, nagpapag. Yan, so ganito talaga mangyari kapag kulimlim tapos sobrang lamig. Magpapag yung ano dito. So ito, pasilip yung temperature kung magkano guys, oh. Okay, di ba? 4.3 yung lamig niya. Tapos ang yung kanyang speed naka-equivalent siguro to sa manual kung naka 4 speed. Ayan, nag-automatic na. Naka number 2. Grabing lamig, oh. Yung mga tubig dito tatagas na sa ano. Grabing, oh. Yan, nagmo-moist. Oh. Party. Musok. Yan. Yan. So ito kapag sobrang lamig, adjust lang pa kayo dito. Yan, so
namamatay yung ating compressor, nag-automatic siya. Ayan, so pag nag-automatic, siyempre mawala ilay ng ating fogging sa evaporator, no? Kasi nag-off yung ating hindi, meron pa, oh. Yan, kasi may natira pa yan sa evaporator. Yan, so ganito lang yung gawin nyo guys. Sundin nyo lang yung aking ginawa, proseso. So, at subukan nyo po, try nyo po yung mahinang lamig ninyo ng Strada. Ganito lang yung inyong gawin. Okay, so hanggang dito na lang. Sana may na-share tayo. Thank you and God bless po.